Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa statement ni Senator Raffy Tulfo na dahil siya ang nangunguna sa mga surveys sa pagka-presidente, sinisiraan daw siya yung mga lumalabas na issues against sa kanya sa social media. Paninira yun, fake news. Ganon ang punto ng senador. Okay, pakinggan muna natin itong kanyang statement, then mamaya magbigay ako ng reaction. I'd like to make a statement. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag niyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nakikiusap po ako. Especially sa 2028. Please, wag niyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually na nag-umpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-uusapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. No, we should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it pagdating ng 2028. Pagdating ng 2028, that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat-dapat na mamuno ng bayan. Ang nangyari, sa unang taon pa lang ng administrasyong ito, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Bad, wrong, mistake, error. Yan sinasabi ko palagi rito. No good. Kasi unfair naman sa administration ito. Who's doing good? Who's doing good? For me, the present administration, PBBM, is doing a very good job. Let's support him. Ang nangyari, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Gumagawa tayo ng survey na sinasabing ito ang maging magandang kapalit after him. Don't. Let's support this administration. Kung ano yung mga pwede natin maitulong, lahat tayo magkaisa para sa ating bayan to. Okay? Now, number 2. Kung hindi kayo pwedeng pigilan, yun talaga ang trip niyo. Please lang, wag niyo po akong isama. Maglagay na lang kayo ng mga ibang pangalan dyan. Please, wag niyo po isama. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulang marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-away. Ngayon, kung ano ng mga istorya ang lumalabas against me. Kung ano ng klase mga fake news ang lumalabas sa akin. Kaya nga hindi ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok dahil palagi na lamang pagpuna tungkol sa akin. Wala nang akong mabuting ginawa, kundi puro mali. Simula kasi nang lumabas itong mga survey na ito. Nung wala pa itong mga survey ito, nakapagtrabaho naman tayo. Although ngayon kahit na may survey yan, kahit na ano pa man yung mga lumalabas sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, I don't care. Tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho, nakikita niyo naman po. Hindi po ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one. Ganun po talaga ako, yun ang pagkatao ko. However, naawa lang po ako doon sa mga tinutulungan ko, pati sila po nadadamay. Even some of the people that I know, and including people that are connected to me, my family, silang apektado. Ako sanay po ako, veterano po ako dito. I've been here for more than 25 years, tama? Opo, dekada na sir. And still going strong. So, you cannot break me. That is a promise. Ang kinatawaan ko lang, yung mga tao na lumalapit umaasa sa programa. Pati yung programa sinisiraan. At nakikita niyo naman kung gaano ka-legit itong programa at gaano ka-legit ang ginagawa natin sa Senate. Ako at yung mga kasamahan ko sa Senate, we continue doing our job. And just like people in the Congress, the lower house, everybody's doing their job. Siguro ang pinakamaganda, yung mga nagsasurvey, do your job, mag-survey na lang tayo ng ano bang kailangan ng mga Pilipino. At yung mga survey na yun yung magiging basihan ng mga namumuno sa atin para yun yung gagawin ng trabaho. Huwag yung sino ang maging presidente sa 2028, sino maging vice-presidente, sino yung Poncio Pilato. Huwag. Hindi po healthy yun para sa akin. So again, let's not talk of 2028 please. Let's talk of how we can help this country achieve its goal for the benefit of the many. And who are these many people I'm talking about? They are the poor. Sila po yung nangangailangan ng tulong natin. Hindi po natin kailangan na sila ay madamay doon sa nag-untog ang bato. Kayo po. Okay, mainit na issue ngayon sa social media, yung manifesto na pinirmahan ng mga PMA generals. Dami nang nakapirma. Sa pagkakaalam ko, abot na ng 300. More than 300. Ang manifesto nagpapahayag ng pagkondena ng mga kasundaluhan, kapulisan sa kawalan ng paggalang ni Senator Tulfo sa isang sundalo, si Private First Class Canlog, na sa kanyang programa sa radyo at TV, tinawag niyang duwag. At sa kasamang palad, yung sundalong tinawag niyang duwag ay namatay sa labanan sa pakikipaglaban sa mga terorista sa Mindanao. So, yun ang issue. Yun ang laman ng manifesto na pinirmahan ng mga PMA generals.
a call for respect and honor, condemning Rafi Tulfo, unacceptable words against yung soldier. Yun ang issue na nagiging viral ngayon. So, nagbigay ang statement si Senator Tulfo, yun, napakinggan natin. Although, hindi niya binanggit yung manifesto ng mga PMA generals. Binanggit lang niya yung pangunguna niya sa survey at ikinonek niya yung kanyang pangunguna sa survey at ito ngayon issue sa kanya is paninira, fake news. Okay, so nasa taong bayan na yan kung kanino kayo maniniwala. Ako, ito lang aking analysis, opinion, evaluation sa pangyayari. Ako, bilang isang retired na sundalo, na alarma ako doon sa manifesto ng mga PMA generals. Kasi yung sundalo is talagang nangyari. Binabasa ko yung mga comments ng mga nanonood sa aking mga vlog. Maraming nagsabi na napanood nila yung episode na yun sa programa ni Senator Tulfo na tinawag niyang duwag yung sundalo na yun. At very clear yung pangyayari na ang girlfriend nitong sundalo is nagreklamo sa Rafi Tulfo in action. So, inaksyonan, Senator Tulfo, tinawagan niya yung sundalo at nagkataon na nasa combat operation. So, sinagot din ng sundalo yung tawag, kailang humingi siya ng paumanhin na, sir, pwede ba mamaya ko na lang sagutin yung tawag niyo dahil nasa combat operation ako. Ganon po yung pangyayari. Ito yung nabasa ko na lang sa post ni Major General Romeo B. Pocis. Ito anong nangyari? Nasa labanan, nasa combat operation yung sundalo. Nagkaroon ng enkwentro, namatay yung sundalo. He died as a hero defending itong bansa natin para tayong mga civilian mabuhay ng tahimik. So yun ang sentimento ng mga sundalo at pulis. Kinukondena nila. So dapat yun ang sagutin punto by punto ni Senator Tulfo. Sasabihin sana niya na wala akong sinabing ganyan. Di wala. Bakit hindi niya masabi na categorically deny na wala siyang sinabing ganyan? Sinabi lang niya na paninira, fake news. Well, depende na sa tao ba. Marami, ako hindi ko napanood yung segment na yun, episode. Kaya lang, marami ang nag-comments sa aking mga vlog na napanood nila, napakinggan nila. Ibig sabihin, totoo. Dapat pasinungalingan ni Senator Tulfo na hindi totoo yung akusasyon. Hindi yung fake news kaagad. Anyway, fake news man o hindi, bahala na ang taong bayan. Alangan naman na ang mga PMA generals, these are the best of the best with character and integrity. Ay magmanifesto sila dahil lang sa fake news. So, totoo, maraming natutulungan yung Rafi Tulfo in action. Kailang may mga nasasaktan din. At kabilang na dyan, ang nasaktan, mga sundalo at pulis, kabilang na ako. Nasaktan ako doon, yung tawagin mong duwag. Yung isang sundalo na nasa piligrong sitwasyon, then later on namatay siya. Masakit yun. So, yun ang issue. So, fake news. Sabi ng senador, sige. Bahala ang taong bayan kung alin ang paniwalaan. At yung pangunguna niya sa survey, sabi niya, wag na daw siyang isama sa mga survey. Yung pangalan niya, palagay ko, hindi yun ang issue. Ang issue dito is
yung respeto sa mga men and women in uniform na sana, although aminado ako, nakikita ko may natutulungan, but sana sa susunod, yung mga ganyang sitwasyon, konting respeto naman. Huwag naman akusahan kaagad na duwag ang isang tao nang dahil lang kay hindi masagot o hindi maipaliwanag ang pangyayari, nasa delikadong sitwasyon. Bawal po yun. Na, kaya tuloy, siguro apektado yung sundalo. I don't know kung ano man. At basta masakit para sa pamilya ng sundalo na yun. Masakit para sa amin. Kabaro namin yun. At ito ang panawagan. Sana sa susunod, a call for respect. Yun lang. At hindi connected ito sa survey o sa eleksyon dahil malayo pa naman. Sana hindi na maulit ito na may isang sundalo o pulis na tatawaging duwag. Ipakita nyo ang tapang nyo. Pumunta kayo sa labanan at tignan natin kung sino ang duwag, sino ang matapang.